May punto naman dito si Mr. Padilla. Totoo yon. Dapat ay unahin natin ninyo na mga politiko yung malasakit sa ating mga kababayan kesa pamumulitika. Yan ang dapat talagang unahin. Napakagaling. Napakaganda ng pahayag na ito ni Mr. Padilla. Ang sabi niya, ito, giit ni Padilla, panahon ng isantabi ang pamumulitika at unahin ang kapakanan ng mamamayan. Galing. Hanga-hanga tayo ngayon kay Mr. Padilla. Mahiya daw tayo kung inuuna natin ang politika kaysa buhay. Ang galing. Sobrang on point ang sinasabing ito ni Padilla. Kung uunahin natin ang malasakit, maibabalik natin ang dangal sa serbisyo publiko. Yan, napakaganda ng statement na ito ni Mr. Padilla. Pero unang-una, hindi ito bagay na nanggagaling sa iyo, Mr. Padilla. At pangalawa, dahil tama ang sinasabi mong ito, ang tinutukoy mo dito na namumuliti ka ay yung mga nasa paligid mo, yung mga kaalyado mo. Sina Sara Duterte, yung mga Duterte unang-una, at syempre yung mga senador na mga pro-Duterte or yung mga DDS senators, mantakin nyo, okay na sana yung kapitbahay mo DDS. Sige, sabihin na natin. Pero yung mga senators na napakaliwanag pa sa sikat ng araw na ang pinoprotektahan ay si Duterte, na naandyan para magsilbi sa mga Duterte. At worst of all, yung kayo ay bansagan dahil sa nakikita ng taong bayan na mga DDS. DDS kayo ng mga senators. Yun yung napakasaklap. At yung sinasabi mo, Mr. Padilla, na pamumulitika, ulitin ko lang, pag naisip ng taong bayan kung sino yung totoong namumulitika, unang-una napakadrama. Unang-una, akala mo, madalas nagpapakita ang tao, madalas akala mo may malasakit sa ating bansa. Pero ang totoo, sila pala ang mga unang sangkot sa mga katiwalian. Huwag na nating pangalanan kung sino yung mga yon. Pero lahat yan ay kaalyado mo, Mr. Padilla. Napakaganda ng sinabi mong ito. Yun lang, hindi ito bagay na nanggagaling sa iyo. Dahil ikaw mismo ay kasama doon sa sinasabing namumulitika at peke ang pagmamalasakit sa ating mga kababayan.